Ika, 15 gram, Abril. Isang atmosprang tahimik ngunit tilabanat na kwerdas ang bumabalot sa buong estratehikong rehiyon na nag-ugnay sa Persian Gulf at Gulf of Oman. Ang Strait of Hormuz, ang maritime choke point ang mundo, ay matagal nang ginawang isang dambuhalang natural na kuta. Sa kahabaan ng mga matatarik na cliff at mga nakakalat na outpost islands sa territorial waters, ang sandatahang lakas ng Islamic Republic of Iran ay nagtatag ng isang napakatibay na coastal defense system na binuo at pinatibay ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming dekada, napakaraming anti-ship missile sites ang nakatago sa mga bunker na nakabaon ng malalim sa nga batong bundok. Ang mga mobile coastal defense rocket launchers ay patuloy na nagpapalit ng posisyon at ang network ng long-range surveillance radar na magkakugnay ay bumubuo ng isang anti-aircraft at surface defense shield na napakakapal. Sa ilalim ng malalim na tubig, ang mga squadrons ng malilit na submarines na katuwang ang mga smart sea mine barriers ay palaging nasa highest alert, handang ganap na iblokade ang strait kung may utos mula sa Supreme Command. Dahil sa kumpiyansa sa multi-layered defense fortress na ito, ang mga Iranian diplomats sa International Conference Table sa Europe ay patuloy na nakapagbibigay ng matitigas na demand. Pinapatagal ang bilateral negotiation sa Estados Unidos hanggang sa ikatlong linggo nang hindi sumusuko sa anumang mahahalagang tuntunin. Gayunpaman, sa pananaw ng military strategic analysis, ang katigasan at pagtatagal sa negotiation table ay isa lamang taktikal na buying time upang paktakpan ang isang seryosong logistical vulnerability. Sa gitna nga high-intensity clashes na patuloy na sumisiklab sa buong Middle East nitong nga nakaraang panahon, ang militar ngang Iran ay nahaharap sa isang napakaseryosong krisis sa bala. Ang mga artillery brigades at strategic missile forces ay halos naubos na ang stockpile ng multiple launch rocket system MLRS rounds, short-range ballistic missiles, pati na rin ang mga precision-guided weapons. Ang kanilang kakayahang mapanatili ang high-intensity deterrence firepower ay bumababa araw-araw. Kailangan ng militar ng Iran ng bakanteng oras para sa battlefield resupply, at ang oras na iyon ay binibilang sa bawat nautical mile na tinataha ng isang lihim na transport ship na tahimik na bumabaybay sa Indian Ocean. Ang barkong nagdadala ng pag-asa para sa kaligtasan ng buong defense system sa Timog Iran ay isang ultra-heavy cargo ship na may neutral flag. Sa katunayan, ito ay isang military transport vehicle na pinapatakbo ng isang network ng front companies na suportado ng Democratic People's Republic of Korea. Sa ilalim ng malalalim na cargo holds ay isang dambuhalang arsenal na maingat na nakatago sa ilalim ng patong ng sibil na kargamento. Ang estratehikong kargamentong ito ay kinabibilangan ng 10,000 high explosive rocket artillery rounds, mga advanced electronic control modules para sa ballistic missiles, at ang nga pinakabagong mobile air defense radar systems na kapapasok pa lamang sa serbisyo mula sa Pyongyang. Ang barko ay naglayak sa mga gabing madilim, gumagamit ng palikolikong ruta sa mga liblib na dagat. Iniwasan ang pagdaan sa mga matataong commercial shipping lanes. Ang mga veteranong crew ay mahigpit na nagpapatupad ng anti-radio reconnaissance measures. Ang lahat ng automatic maritime navigation systems ay naka-disconnect. Ang lahat ng communication devices na naglalabas ng signal ay selyado. Ang barko ay ganap na naging isang tahimik na bulto ngang bakal sa gitna ng karagatan, umaasa lamang sa magnetic compass at mga klasikong celestial navigation methods. Upang ituro ang busog ng barko patungo sa baybayin ng Middle East, naghahanda para sa huling mapagpasyang bahagi nga pagdaan sa Strait of Hormuz upang dumaong. Subalit sa panahon ng space warfare at global information operations, ang isang dambuhalang target na bakal ay hindi maring-maging, invisible sa harap ng surveillance network ng US Space Command at US Central Command. Sa sandaling umalis ang barko sapot sa rehiyon ng Northeast Asia at nagpakita nga hindi pangkaraniwang kilos upang itago ang kinaroroonan nito. Ang target ay agad na isinailalim sa pagmamanman ng Electro-Optical Reconnaissance Satellite at Synthetic Aperture Radar SAR Satellite ng US Military Intelligence. Ang mga spy machines na ito na nakalutang sa orbit ay patuloy na kumukuha ng larawan, nag-analisa ng thermal signals, at sumusukat sa water displacement ng cargo ship at nagpapadala ng encrypted real-time data sa mga data analysis centers.
nang tumawid ang barko sa ekwator at pumasok sa area of responsibility ng US. Navy's Fifth Fleet lalong humigpit ang intelligence net. Ang mga squadrons ng P-8 Poseidon Maritime Patrol at anti-submarine aircraft ay patuloy na lumilipad mula sa mga forward air bases. Pinapanatili nila ang mataas na altitude gamit ang ultra-high resolution infrared electro-optical systems at active electronically scanned array AISA radar upang i-scan ang ibabaw ng karagatan. Sa bawat oras na napapalit ng direksyon ang barko kahit ilang degrees lamang sa kompas, ang impormasyong ay agad na sinisync sa tactical display sa Pentagon. Sa Operations Command Center, mabilis na binalangkas NG na mga matatas na General NG Estados Unidos ang kabuang larawan NG Banta. Ayon sa mga analis, kung matagumpay na may bababa ang dambuhalang armas mula sa North Korea at may pamahagi sa mga coastal defense units pati na rin sa combat forces ng militar ng Iran, ang regional firepower network ay muling lalakas ng napakatindi. Ito ay direktang banta sa mga pasilidad militar ng Amerika at ng mga alyansa sa rehiyon at may kakayahang ganap na ay blokade ang estratehikong shipping route. Isang preemptive strike plan upang sirain ang target sa gitna ng dagat ang isinumite at inaprubahan. Gayunpaman, ang paggamit ng mga guided missile destroyer squadrons o multi-role tactical fighter squadrons tulad ng 15 F-35I may dalang malaking pangganib. Ang Air Defense Forces ng Iran sa kahabaan ng baybayin ay armado ng napakaraming modernong medium-range at long-range air defense missile complexes na may kakayahang humarang at magmitsangang isang hindi mapipigilang total war. Upang matiyak ang absolute surprise at hindi magbigay, nay, anumang gipagkakataong para sa reaksyon mula sa defense system anyway, nagpasya ang Estados Unidos na ilungsad ang pinakamapangganib na Deep Strike 2. Ang MABE, 2 Spirit strategic stealth bombers na nakabase sa mga sikretong base na libu-libong milya ang layo mula sa Middle East ay nagsimulang makatanggap ng utos na maghanda sa paglipad. Sa ilalim mahigpit na seguridad, ang mga Air Force weapons technicians ay mabilis na naggarga ng gasolina at naglagay sa bomb base ng mga hugis paniki at itim na makinang ito. Napakaraming smart bunker buster bombs na ginagabayan ng satellite coordinates at may matinding lakas ng pagsabog ang inihanda. Isang invisible fire net ang inilalatag sa mismong pintuan ng Gulf. Ang hindi nakikitang bitag ay dahan-dahang humihigpit sa paligid ng ruta ng transport ship. Ang malupit na labanang ito ay hindi nagsisimula sa mga naglalakihang kanyon sa baybayin, kundi nagmumula sa nakatatakot na katahimikan sa kaitaasan. Nagahanda na magbigay nga isang nakamamatay na dago na ganap na sisira sa lahat ng estratehikong kalkulasyon ng militar ng Iran. Mula sa isang isolated na forward strategic airbase sa gitna ng Indian Ocean, ang stealth strike force ng militar ng Estados Unidos ay opisyal nang na-activate sa ilalim ng madilim na gabi. Ang B-2 Spirit strategic bomber ay dahan-dahang lumabas mula sa matibay na hangar. Ang aerodynamic shape ng eroplanong may flying wing design ay nababalutan ng espesyal na radar absorbent paint na nagpapadilim dito sa gabi. Natapos na ng ground technical team ang weapons check. Tinitiyak na ang 16 na heavy satellite guided smart bunker buster bombs ay ligtas na nakalok sa dalawang bomb base sa ilalim ng eroplano. Walang anumang radio communication signal ang inilalabas. Ang pilot commander at weapons officer ay isinasagawa ang lahat ng operasyon sa pamamagitan ng tactical data system at internal links na may napakalakas na encryption. Ang dambuhalang bomber ay bumilis sa runway at lumipat patungo sa himpapawid. Iniwan ang mga heat trails na ganap ng pinalamig ng exhaust system upang ay neutralize ang mga infrared detection devices ng KW. Ang paglalakbay patungo sa Strait of Hormuz ng B-2 Spirit ay isang perpektong koordinasyon ng space operations sa pagitan ng Air Force, Navy at Satellite Intelligence ng Estados Unidos. Sa orbit na dandang kilometro mula sa lupa, ang isang constellation ng military satellites ay patuloy na iniskan ang Middle East. Ina-update ang bawat maliit na pagbabago sa posisyon North Korean cargo ship at direktang ipinapadala ang target data sa fire control computer ng bomber. Habang nangyayari ito, sa labas ng Gulf, ang Carrier Strike Group ng US, Navy's Fifth Fleet ay nagsimulang maglatag ng isang low-intensity electronic jamming screen
Ang mga EA-18G Growler electronic warfare aircraft ay lumipad sa patrol orbit at maingat na naglabas ng electromagnetic waves upang palabuin ang mga Iranian coastal surveillance radar systems nang hindi nagiging sanhi ng isang full-scale alarm. Ang jamming screen na ito, katuwang ang superior stealth capability ng B-2, ay lumikha ng isang perpektong blind corridor na nagpapahintulot sa Ghost of the Sky na dahan-dahang pumasok sa pinakasensitibong airspace sa mundo. Sa kahabaan ng Iranian coast, ang Islamic Revolutionary Guard Corps ay nananatili sa highest state of alert. Sa loob ng mga command bunkers, dandang control officers ang nakatitig sa mga green screens ng S-300 at Bavar 373 air defense systems. Ang nadambuhalang antenna dish ay hindi tumitigil sa pag-ikot, naglalabas ng mabimngang signal na humahati sa langit ng gabi. Ang Coastal Reconnaissance Network ng militar ng Iran ay itinuturing na isa sa mga pinakamakapal na defense system sa rehiyon. Gayunpaman, ang tanging lumalabas sa mga screen sa sandaling ito ay mga kawan ng mga ibon sa dagat at ang refleksyon ng signal mula sa mga mabababang ulap. Walang sinuman sa Air Defense Command Center ngang Iran ang nakapansin na sa taas na mahigit 15,000 metro sa itaas ng kanilang nga ulo, isang makinang may dalang mapangwasa na kapangyarihan ang malamig na dumadaan, bitbit ang hatol na kamatayan para sa kanilang pinakamahalagang military resupply. Hindi kalayuan sa kalupaan, ang dambuhalang cargo ship na may dalang nga armas mula sa North Korea ay dahan-dahang pumapasok sa makitit na tubig ngang Strait of Hormuz. Sa ilalim ng deck, 10,000 multiple launch rocket system MLRS rounds, mga ballistic missile components, at mobile air defense systems ang tahimik na nakalagay sa mga armored containers. Sa bridge, ang mga maritime officers ay bakas ang tensyon ngunit nagsisimula na ring makaramdam ng ginhawa. Ang Celestial Navigation Coordinates ay nagpapakita na malapit na sila sa lihim na port ng militar ng Iran. Ang mga armed high-speed boats ng Iranian Navy ay nagsimula na ring umalis sa port upang ihanda ang inner escort formation para sa barko. Para sa mga crew, ang mapanganib na paglalakbay sa karagatan ay tila matagumpay nang natatapos. Naniniwala sila na kapag nasa loop na sila ng air defense umbrella ng militar ng Iran, wala ng puwersa ang makaabala sa pagbababa ng dambuhalang bulto ng maarmas na ito. Subalit ang oras ay tumatakbo na patungo sa itinakdang sandali. Ang system clock sa Global Operations Command ng militar ng Estados Unidos ay nakaturo sa ganap na 0:30 ng umaga. Ang itim na bakal na B-2 Spirit ay nakarating na sa ideal firing point. Ang central computer ng bomber ay patuloy na nagpoproseso ng milyon-milyong kalkulasyon bawat segundo. Sinusuri ang wind speed, humidity, atmospheric pressure, water displacement ng target ship, at ang mga variables mula sa galaw ng sea currents. Isang perpektong virtual ballistic line ang iginuhit mula sa tiyan ng stealth aircraft diretso sa ammunition holds ng transport ship. Inilagay ang pilot commander ang kanyang kamay sa weapon release switch. Ang bomb bay doors ay dahan-dahang bumukas upang ipakita ang bunker buster bombs na may kulay military green. Ang bitag ay nailatag na. Ang target ay ganap ng nakalok sa gitnang dagat at ang parusa mula sa kaitaasan ay isang pindot na lamang ang layo mula sa tubig. Nang makumpirma ng Central Computer System na ang attack parameters ay nasa antas ng absolute perfection, ang utos na magpaputok ay isinagawa sa pamamagitan ng isang determinadong galaw sa fire control console. Mula sa ilalim ng B-2 Spirit stealth bomber ng U.S. Air Force, ang weapon bay doors ay bumukas sa loop ng napakaikling sandali. 4 na GBU, 3-1 Joint Direct Attack Munition, JDAM. Bawat isa ay may bigat na 2,000 pounds katuwang ang warhead na puno ng super powerful explosives ang sunod-sunod na kumawala mula sa racks. Sa sandaling humiwalay ang nga ito sa mother aircraft, ang aerodynamic fins sa buntot ng mga bomba ay agad na bumukas. Ang inertial guidance system na katuwang ang Global Positioning System, GPS, ay kinuha ang kontrol sa trajectory ng tumpak hanggang sa huling milimetro. Ang 4 na blok ng bakal na may dalang mapangwasak na kapangyarihan ay nagsimulang bumulusok. Bumilis ang ito hanggang sa lumampas sa sound barrier, gumuguhit ng mga malupit na ballistic curves na humahati sa langit ng gabi diretso sa tahimik na tubig ng Strait of Hormuz. Sa taas na 15,000 metro, agad na isinara ng bombarang bomb bay doors upang may balik ang absolute stealth surface nito at tumagilid upang bumalik sa forward airbase
iniwan sa ibaba ang isang target na wala ng anumang pagkakataong mabuhay. Sa ibabaw ng dagat, ang transport ship na bitbit ang pag-asa ng militar ng Iran ay patuloy na bumabaybay sa alon. Ang langit sa gabi sa ibabaw ng strait ay ganap na tahimik. Walang anumang early warning signal mula sa coastal radar defense systems o tunog ng sirena sa deck ng barko. Ang 4 na smart bombs ay bumulusok ng may matinding kinetic energy, lumilikang ang pressure na humahati sa hangin sa ibabaw ng dagat. Ang unang bomba ay diretsong bumaon sa deck area, sa pagitan ng bridge at ng cargo cranes. Dahil sa aerodynamic design at super hard carbon alloy casing, ang bunker buster warhead ay madaling tumagos sa steel deck ng ultra-heavy ship na tila isang manipis na papel. Sunod-sunod na tumagos ang mga bomba sa mga matitibay na partitions upang makarating sa pinakapuso ng underground cargo hold. Ang smart fuses ay nakaset sa delayed detonation mode hanggang sa ang warhead ay nasa gitna na mismo ang ammunition storage area bago ganap na nag-aktivate. Isang nakasisilaw na liwanag ang sumiklap mula sa loob ng katawan ng barko, hudyat ng pagpapakawala ng libu-libong pounds ng refined explosives. Isang dambuhalang fireball na may temperaturang abot sa libu-libong degrees Celsius ang lumaki sa loob ng nakasaradong espasyo, lumiliha ng matinding pressure na naktulak sa lahat ng gaharang sa paligid nito. Ang Iranian Coastal Defense Forces na nakatalaga sa matataas na outpost stations ay malinaw na nakakita ng isang nakasisilaw na guhit ng liwanag na humati sa gabi, na ginawang kasing liwanag ng araw ang malawak na bahaging dagat. Gayunpaman, ang tunay na lakas ng pag-atake ay hindi lamang mula sa pagsabog ng mga bombang Amerikano, kundi sa malupit na chain reaction effect na nilihan nito. Ang init at dambuhalang pressure mula sa sentro ng pagsabog ay direktang nag-activate sa libu-libong armored containers na puno ng mga armas at balanggawa sa North Korea. Sa isang iglap, 10,000 MLRS rounds, dandang tactical missile warheads, at hindi mabilang na military electronic equipment ang sabay-sabay na sumabog. Ang cargo hold ng transport ship ay naging isang maliit na thermonuclear reactor. Ang dambuhalang shockwaves ay gumulong pataas mula sa ilalim ng barko, nagpatas sa buong superstructure. Ang mga pira-pirasong bakal na tumitimbang ng 10 tonelada, ang mga crane systems, ang observation decks, at ang buong command center ay nakpira-piraso at tumalsik sa himpapawid na parang mga laruang plastik. Ang baulwa ay bumalot sa buong habang ang katawan ng barko. Sinusuno ang lahat ng madadaanan nito. Ang korong pagsabog ay lumihang isang mushroom cloud na nagliliyap at umakyat ng libu-libong metro na nakulay pula sa kalangitan ng Strait of Hormuz. Para sa mga malas na crew, ang kanilang buhay ay kinuha sa loob lamang ng isang segundo dahil sa matinding pressure at init bago pa man nila mapaktanto ang nangyayari. Sa ilalim ng epekto ng libu-libong makakasunod na pagsabog, ang structural integrity ng ultra-heavy ship ay ganap na bumagsak. Ang dambuhalang bending force na nagmula sa bigat na kargamento katuwang ang dambuhalang espasyong nalikha ng pagsabog sa gitna ng barko ay lumampas sa limitasyon ng bakal. Isang malaking bitak na nagsimula sa nasirang deck ang humati hanggang sa ilalim ng barko. Sa gitna ng nakasisilaho na liwanag nga apoy, ang barko ay nabali sa dalawa. 10,000 tonelada and malamig na tubig dagat ang pumasok sa mga dambuhalang butas. Mabilis na pinupuno ang engine room at ang mga natitirang cargo holds. Ang paglubog ay nangyari ng napakabilis at napakalupit. Ang wasak na unahan ng barko ay sumisit ng malalim sa madilim na tubig habang ang likuran ng barko kasama ang bridge at ang dambuhalang propeller ay tumayo ng 90 degrees sa himpapawid bago ganap na nilamon ng dagat. Ang barkong bitbit ang napakahalagang strategic military assets. Ang pag-asa na baguhin ang sitwasyon sa battlefield ng militar ng Iran ay isa na lamang ngayong dambuhalang tumpa ang nagliliyap na bakal na unti-unting lumulubok sa kailaliman ngagat. Pitpit ang lahat na taktikal na kalkulasyon ng isang regional military power. Ang nakasisilaw na liwanag mula sa pagsabog sa Strait of Hormuz ay nabigay ng isang mapulang-pulang kulay sa mga matatarik na cliff sa kahabaan ng katimugang baybayin ng Islamic Republic of Iran. Mula sa mga forward observation stations na nakabaon sa mabundok, ang masundalo ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, ay nakatayo lamang ng tulala, pinapanot ang dambuhalang fireball na humahati sa gabi.
Ang malawa na dagat na dati ay tinuturing na kanilang pinakamatibay na natural defense line ay naging libingan na ngayon ng strategic transport ship na Bitbit ang lahat ng kanilang pag-asa na baliktarin ang sitwasyon. Ang shockwaves na kumalat sa ibabaw ng tubig ay nagdala ng nga puting bula sa pampang kasama ang matinding init at amoy ng pulbura, natunaw na bakal at nang nasuno na gasolina. Ang matinding pagkagulat ay bumalot sa buong Coastal Defense Command System. Ang tactical plan para sa pagsalubong at pag-escort na binalangkas ng detalyado bago ang sandaling ito ay ganap na nasira sa loop lamang ng isang malupit na sandali. Sa ilalim ng lupa, sa loop ng mga command centers ng militar ng Iran, ang atmosfera ay naging napakabigat dahil sa tensyon at kawalan ng magagawa. Ang mga high-ranking staff officers ay nakatitig sa mga screens na nagpapakita ng air at sea situation. Maraming mga modernong long-range surveillance radar complexes ng militar ng Iran, kabilang ang mga AESA reconnaissance systems, ay patuloy na naglalabas ng signal sa maximum power upang i-scan ang bawat metrong parisukat ng langit at tubig sa loob ng daan-daang kilometro. Gayunpaman, ang tanging lumalabas ay mga bakanteng screen. Walang anumang signal ng mga fighter jets ng Kawe, walang bakas ng sea-skimming cruise missiles, at talagang walang nakitang anumang surface combatant fleet ng US na lumabag sa Air Defense Identification Zone, ADIZ. Isinagawa ng Kawe ang isang perpektong stealth strike na madaling lumampas sa multi-layered air defense system ng militar ng Iran at umurong ng hindi nagiwan ng anumang bakas sa mga electronic reconnaissance systems. Ang pagkaunawa sa napakalaking agwat sa stealth technology at strategic space combat capability ng militar ng Estados Unidos ay lalong nagpalalim sa pakiramdam ng kawalan ng magagawa ng command center sa Strait sa dagat, habang ang apoy mula sa pagsabog ay hindi pa ganap na namamatay. 12-12 ng armed high-speed attack boats ng IRGC Navy ay humarurot palabas ng mga lihim na military reports. Ang rapid response force na ito ay inutusang dumiretso sa huling koordinates ng North Korean transport ship sa malit na pag-asa na makapagtatag ng isang rescue perimeter at makakuha ng ilang bahag na kargamento ng armas na hindi panawawasak. Gayunpaman, nang makarating ang boat squadron sa eksena, ang tanging bumungat sa kanila ay isang patay na dagat. Ang dambuhalang pagsabog at ang pressure mula sa 10,000 sumabog na rocket rounds ay humila sa buong labi ng barko diretso sa kailaliman ng dagat. Sa ibabaw nga dilim na tubig, ang tanging lumulutang ay mapira-pirasong guhong ng superstructure, mabakanteng drum, at isang dambuhalang nagliliyap na oil slick. Walang anumang senyales ng buhay mula sa crew, at siyempre, wala ng anumang weapon system o artillery round na nanatiling buo. Ang dambuhalang bulto nga estratehikong kagamitang militar na ipinakalob ng North Korea ay pamanagi ng nakahimlay sa kailaliman ng karagatan na nagwakas sa lahat ng pasisikap ng militang Iran na muling itayo ang kanilang firepower. Ang epekto ng preemptive strike na ito ay agad na nagbigay ang isang nakamamatay na dago sa kabuuang combat strategy ng Iran sa rehiyon. Ang pagkawala ng dambuhalang logistical ship ay nangangahulugan na ang buong coastal defense system at ang kanilang missile at artillery units ay opisyal nang pumasok sa kalagayan ng matinding kakapusan sa kagamitan. Ang mga inventory reports mula sa mga forward bases ay patuloy na dumarating sa Supreme Command na may dalang mga red alert na bilang. Ang mga bala para sa short-range at medium-range ballistic missile complexes ay mabibilang na lamang sa daliri. Ang mga rocket artillery brigades na siyang pundasyon ng asymmetric warfare at blockade tactics sa Strait na ito ay naharap sa katotohanan ng mga bakanteng launch tubes. Ang Air Defense Force ay hindi rin mas mabuti ang kalagayan dahil ang stockpile ng missiles para sa long-range systems ay bumaba na sa mapanganib na antas matapos ang maraming araw ng pagpapanatili ng constant alert status sa harap ng military pressure mula sa Amerika at mga alyansa nito. Natantong ng militar ng Iran na kung ang isang total war ay sasiklap sa sandaling ito, wala silang sapat na bala upang mapanatili ang tinding gantisaluk ng higit sa ilang araw. At ang kawalan ng magagawa ay hindi lamang nararamdaman sa logistical front kundi kumalat din sa mga long-term strategic calculations.
Ang plano na gamitin ang diplomatikong negosasyon upang bumili ang oras at gumawa ang ligtas na tabing para sa paglilipat ang armas mula sa North Korea ay ganap na nabasa at dinuro ngang US intelligence. Ang Estados Unidos ay nagpadala NG isang mapangwasak na mensahe NG deterrence na nagpapatunay sa kakayahang ganap na kontrolin ang sitwasyon sa battlefield at handang sakalin ang bawat pagsisikap ng resupply ng kalaban ng hindi kinakailangang mag-deploy ng dambuhalang puwersang militar upang maiwasan ang full-scale escalation. Nakatayo sa harap nga dagat na punong nga labi nga barko at nagliliyap na langis, mapait na natanto nga matataas na Iranian military commanders na sila ay nasusukol na sa pader, walang resupply, walang bagong armas, at hindi kayang butasin ang stealth armor ng KW. Napilitan silang harapin ang isang malupit na katotohanan. Ang kanilang matibay na kuta sa Strait of Hormuz ay nanganganib na maging isang pepetayga dahil sa pagkawalang ng pinakamabangis na pangil nito. Ang matinding put ay nagumapaw sa isipan ng coastal defense soldiers, ngunit ito ay isang galit lamang na walang kaukulang lakas, isang put na nakakulong sa malupit na realidad ng modernong battlefield. Nang ang unang liwanag ng bukang liwewe noong 16 ng Abril ay nagsimulang sumikat sa silangan ng Strait of Hormuz, ganap na nalantad ang trahedyang naganap sa ibabaw ng dagat. Isang desperadong desisyon ang inilabas mula sa Forward Command Headquarters ng militar ng Islamic Republic of Iran, bunsot ng sukdulang kawalan ng magagawa sa harap ng dambuhalang stealth strike ng US Air Force at ang pagkawasak ng napakahalagang strategic military assets mula sa North Korea. Ang mga field commanders ay nakutos na magsakawa ang isang symbolic resistance sa kahaban ang mga matatarik na batong bundok na nakaharap sa dagat. Ang nakatagong steel doors ng mga matitibay na bunkers ay dahan-dahang bumukas. Ang mga heavy 333mm self-propelled multiple launch rocket systems ay mabagal na lumabas mula sa kanilang mga ligtas na tagwan. Walang tiyak na target, walang radar systems na nakasagap ng signal ng fleet ng KW. Ang mga artillery officers ay nakapagtatag lamang ng attack coordinates sa isang malawak na bahagi ng tubig sa malayo, kung saan ang mga naglalakihang oil slicks mula sa cargo ship ay nagliliyab pa rin. Ang hydraulic systems ay gumana sa maximum capacity. Itinaas ang nga dambuhalang launch tubes sa pinakamataas na anggulo upang maabot ang pinakamalayong distansya. Ang huling paghahanda ay naganap sa isang atmosperang madilim at puno ngang hinagpis. Nakalagay sa loob ng mga malamig na launch tubes na iyon ang mga huling rocket artillery rounds na natitira sa stockpile ng Iranian Coastal Defense Forces na sadyang bayad na sa kakulangan. Nang ipadala ng electronic system ang firing signal, isang tunay na baulua ang sumiklap sa kahabaan ng pamilyar na defense line. Sunod-sunod na solid fuel motos ang sabay-sabay na na-activate na papadala sa madambuhalang bakal na bala patungo sa himpapawid. Ang matinding lakas ng jet thrust ay humati sa mahamok na hangin ng madaling araw, lumilikha ng makakapal na bakas ng puti at abong usok na nakukrus, bumubuo ng isang maringal na tanawin ngunit naglalantat sa sukdulang beta ng isang hukbong unti-unting nawawalan ng firepower. Ang mabula na missiles ay humarurot bit-bit ang hinanakit ng mga defense soldiers, gumuguhit ng mga dambuhalang parabola sa kalangitan ng Gulf. Gayunpaman, ang hantungan ng mapangwasa na balang iyon ay ang tahimik na ibabaw lamang karagatan. Matapos ang paglalakbay ng 10-10 kilometro, ang mga heavy warheads ay sunod-sunod na bumaon sa malalim na dagat. Ang madambuhalang haligi ng tubig ay tumayo sa himpapawid, sinisira ang katahimikan ng international waters, at lumilikha ng malalakas na shockwaves na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang lakas ang pagsabok ng rocket artillery ay sapat lamang upang gambalain ang karagatan, nagbubuhos ng malami na tubig sa mga lumulutang na labi at lumilikha ng isa sa pinakawalang saysay na pagpapakita ng lakas sa kasaysayan ng digmaan sa rehiyon. Belang anumang warship na US Navy ang nasa loop na strike range. Belang military base ng mga alyansa ang nanganib ng ang maputing heligi na tsupi ay pumagsak anaulahu. Ang dagat ay bumalik sa isang nakatatakot na katahimikan na nagmamarka sa pagtatapos ng mga desperadong pagsisikap na lumaban. Ang mga rocket launcher sa mga cliff ay isa na lamang ngayong mga bakanteng makinarya na naglalabas ng amoy ng pulbura. Patunay ng ganap na pakaubos ng kagamitan sa isang defense line na dati ay itinuturing na steel fortress.
Libu-libong nautical miles ang layo mula sa eksenang labanan, sa loop nga mahigpit na binabantayang strategic command centers ng Pentagon. Ang mga huling kaganapang ito ay malamig na pinanood ng mga opisyal ng militar ng Amerika sa pamamagitan ng satellite surveillance network. Ang mga intelligence analysts ay tahimik na nagtala sa bawat trajectory at impact point ng mga bala. Muling kinukumpirma na ang kalaban ay opisyal nang naubos ang kanilang mga huling tactical cuts. Ang mabilis na operasyon na pinamunuan ng stealth bombers ay matagumpay na nakamit ang estratehikong layunin. Hindi na kailangang magpakilos ng dambuhalang carrier strike group sa hotspot. Hindi na kailangang sumaba sa mga mapanganib at matagal na artillery duels. Ganap ng pinatay NG Estados Unidos ang pag-asa NG kalabang na muling lumakas. Ang transport ship na bitbit ang dambuhalang armas ng North Korea ay pamanagi ng nakahimlay sa madilim na kailaliman ng dagat. Bitbit ang pagbaksa ng lahat ng kalkulasyon sa negotiation table ng pamahalaang Iran. Ang geopolitikal na sitwasyon sa Strait of Hormuz ay itinakda na sa pamamagitan ng isang perpekto at malupit na preemptive strike na nagpapatunay sa absolute superiority kam stealth technology at global combat capability.